matatag namang humarap sa media kanina ang may bahay na yumaong DILG Secretary ni si Attorney Leni Robredo. Ikinuwento niya ang huling pag-uusap nila ng mister bago bumagsak ang eroplano. Narito ang report ni Claire Delfin. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedyang ikinamatay ni DILG Secretary Jesse Robredo, nagsalita sa media ang may bahay niyang si Attorney Leni Robredo. Naikwento rin niya ang huling pag-uusap nila ng mister habang sakay ito ng eroplanong papunta sanang Naga. Ilang beses daw niyang na-text at natawagan ng mister nung araw na yun. 4:40 ng hapon ang huling tawag niya kay Secretary Robredo. Ilang minuto bago nakita ng masaksi ang pagbagsak ng eroplano sa dagat ng Masbate. I was finally able to contact him sa smart number niya. He answered. Pero sabi niya sa akin, "Ma, sandali lang, may inaasikaso ako, tawagan na lang kita." In a very calm voice. Everyone was hoping that he would be okay. Pero ako, after the first night, I knew that he was gone. Sa gitna naman ng mga batikos sa nakaligtas na aide-de-camp ni Robredo na si June Abrasado, hindi raw siya sinisisi ng pamilya. Alam daw nilang hindi nito pinabayaan si Robredo. Nagpapasalamat kami kasi nabuhay siya. Nagpapasalamat kami kasi alam namin na binantayan niya yung asawa ko. Kung ano man yung nangyari doon, instinct yun at sinabi ko nga kanina, yun yung nakatakda. Nagpasalamat ang pamilya sa alok ni Pangulong Noynoy Aquino na sa libingan ng mga bayaning ilibing si Robredo. Pero mas gugustuhin daw ng kalihim na sa Naga siya ilibing. Pinakamasaya raw noon si Robredo dahil naroon ang kanyang tunay na tahanan. He always tells me this is his happy place. Kaya palagay ko, we will be doing him a great disservice pag hindi siya dito nilibing. Ayon pa kay Mrs. Robredo, simpleng tao lang ang kanyang mister at dedikado sa trabaho. Sana raw ay maipagpatuloy ng papalit na kalihim ang mga nasimula ni Robredo sa DILG. Claire Delfin, GMA News.